Okay, so welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang ipapakita ko naman sa inyo ay 3-way switch system plus convenience outlet. So ang una nating gawin guys ay kailangan po nating mag-install ng ating mga conduit. Okay, ating mga piping. Pagkatapos sa ating piping, pati utility box, kailangan na natin siya latagan ng wire. Simulan na po tayo guys. So ang mga gagamitin natin dito guys ay ito po yung isang receptacle, dalawang 3-way switch. Yan, dalawa po yan, 3-way switch natin. At isang 3-pin na convenience outlet. Okay? So simula tayo guys. Bago po tayo mag-wiring ay kailangan po nating i-double check yung ating power supply or ating breaker kung nakapatay po ba, para safety po yung ating trabaho, no? So pangalawa, kailangan nating magsuot ng gloves para hindi po tayo makuryente. So ang una nating gawin guys ay maglatag po tayo ng main source natin. Okay? So with earthing na po yan. Okay, so simula tayo. Okay. So ito po yung ating dalawang kulay na pula. Isang yellow itong switch line natin. Ito po yung neutral natin guys. Okay. Itong isa nito guys, ito po yung ilalagay natin sa ating outlet or sa ating convenience outlet. Ito, earthing po natin. Okay, so lagay natin. Yan. So ito po yung line 1. Ilalagay natin po sa outlet. At itong white guys, mga travelers po yan. Traveler number 1, traveler number 2. At itong yellow guys, ito po yung ating switch line. Okay, latag na po tayo guys. Yan. Okay, so ito po yung ating 3-pin na outlet at 3-way switch. Yan. Ito po yung common, traveler number 1, traveler number 2. Dalawa po yan guys. Okay. Simulan na po tayo. So ang una nating gawin guys ay lagyan muna natin ng power supply itong common. Okay. So ito po yung ating main. Yan. Pansinin nyo guys. So ito po yung ating neutral guys. Okay? Itong papunta rito. So i-connect muna natin siya dito guys ha. Ito po yung ating source, main source. Yan. Isang earthing. Itong red and blue, ito po yung ating main source, no? So ang gagawin nating neutral dito guys ay pula, ano? Pula po yung ating neutral. So ito po yung kunikan natin guys. Pasensya na po, pare-parehas lang yung kulay natin na wire, no? Okay, so ilagay natin tong neutral para may power supply tayo doon sa kanyang ilaw. So lagyan natin ng tape or termination cap. Yan. Yan, confirm. So maglagay na po tayo ng switch. Yan. So itong line 1 natin dito guys ay ilagay natin dito sa ating common. Yan. Ito sa ating 3-way switch. Okay? Common, traveler number 1, traveler number 2. So dito yung line 1 natin. Okay. So itong blue na to guys, ito po yung line 1 natin. So ilagay din natin to para power supply natin sa ating outlet. Okay? So kabit na rin natin to para mabilis. Ayan. Okay. So dito natin yan ilagay sa, remember guys ha, ito yung line 1 natin. Okay. So line 1 natin ang blue. So ilagay natin siya dito sa common. Ayan. Okay. Yan. So itong isang blue na to guys,
dito lang po yan guys. Ito na po yung nakaabang dito sa ating outlet. Dito natin ikakabit yung outlet natin. Okay, so dito na po tayo sa ating traveler wire. Okay, so splice muna natin. Okay, so yung white natin guys, ito po yung ating ilalagay sa ating traveler number 1. Okay, yan white natin guys ha. Dito natin ikabit yung white natin na wire. Yan, kabit natin. Okay, so ngayon kabit na rin natin doon sa kabila itong isang switch natin. So since ang nilagyan natin dito sa ating white ay traveler number 1, so ilagay din natin yung white dito sa kabilang switch, no? Huwag po kayong malilito guys ha. Yan. Okay, so ngayon yung traveler number 2 guys ay pula. Yan, diretso po yung pula na yan dito sa kabilang. So ilagay natin dito sa traveler number 2 yung pula. So ikabit lang natin yan. Yan. Okay. So ngayon guys, kabit na rin natin siya dito sa kabila, no? Sa traveler number 2 na terminal. Yan. So sundan nyo lang po yung ating diagram guys ha, na nasa screen. Okay. Ayan. So tapos na po tayo dyan. So ngayon guys, ang susunod natin gawin ay, so itong yellow na to guys ay, ito po yung ating switch line. Masyado siyang mahaba. Abot ba siya dito? No. Kailangan natin palitan to para makasave naman tayo sa ating wire, no? Masyado mahaba. So ito lang yung ating ilagay. Okay. Ikabit na rin natin tong ating switch line, no? Itong switch line natin, diretso po yan sa ating receptacle. Yan, at dito sa kabilang switch. Lagyan ng termination cap. So dito na po yan, no? So ngayon guys, itong switch line natin guys, dito natin siya ikabit sa ating common. Lagay natin. So shout out sa mga bagong pumasa na ka-technician natin guys. So congratulations sa inyo, no? At paki-share naman sa ating mga kaibigan yung hindi pa nakapag-exam guys, para at least may guide din yung ating mga kaibigan dyan. Okay, so ngayon guys, dito na po tayo sa ating convenience outlet. Okay, ang susunod natin na gagawin guys ay ito, determinate natin yung ating receptacle. Okay, so take note guys ha, na ang ating red ay neutral, no? So bakit dalawa po yung neutral nyo doon sa taas? Kasi ito po yung ating gagamitin dito sa ating convenience outlet. Itong blue na to galing sa line 1. Yan, kung makikita nyo dyan guys. Yan. Ito namang isa, ito po yung neutral natin para sa ating 220 na convenience outlet. So yan, okay, so ilagay natin siya sa neutral dito sa ating terminal, no? Yan.
Okay. Ayun. Yan. So, isa guys, ito po yung ating switch line. Okay? So, switch line. Yan. Kapit na rin natin. So, lagyan natin ng tape or yan. So, ready na po yan guys. So, dito na po tayo sa ating convenience outlet. Okay? So, ito po yung ating convenience outlet, no? So, dito natin ilagay yung line 1 tsaka neutral. Okay? So, ito po yun guys, yung neutral natin. Yan. So, remember, yung ating pula ay neutral. So, may nakamarking dyan guys, neutral tsaka L. L at tsaka N, no? At itong symbol ng earthing, no? So, kabit natin yung neutral dyan sa, yung pula dyan sa ating N. Okay? Yan. Yan. At ito namang line 1 guys, dito natin siya ilagay sa L. Yan. Okay? Yan. So, lagay natin. Okay. Yan. So, ito yung earthing natin guys. Okay. So, kabit muna natin para kabit na natin yung earthing. So, dito muna tayo guys sa pinakauna. So, ikabit na rin natin to. Yan. So, lagyan lang natin siya ng okay, so dito muna tayo. Medyo matagal lang yung ating earthing, no? Pero pag once na may lag po tayo guys na ginamit na naka-crimp, madali lang po yan. Maganda pa tingnan, no? Wala po tayong crimper, tsaka wala din tayong lag, kaya hindi natin magagawa yung gusto nating gawin. Pag nandun na po tayo sa testing center guys, may mga lag doon, so pwede mo na siyang ilag doon. Okay, so yan. Ang earthing natin, naka-mount na. So dito lang sa body guys diyan sa utility box mismo. Huwag nating i-mount dito sa side na to guys, kasi dito natin i-mount yung ating screw dito sa ating mga switches. Okay? So dito din sa kabila guys, ganun din yung ating gagawin, no? Yan. Kailangan lang din nating
ng maayos. Okay, so ito guys, ito po yung ikabit natin dito sa ating sa ating outlet, no? Itong symbol ng or dito sa terminal ng earthing. Yan. So dito din sa kabila, ganun din. Sundan nyo lang po yung ating diagram guys na nasa ating screen, no? Okay, so ito na lang. So unahin natin to guys. So dito natin siya ikabit sa junction box guys. Okay? Okay, so ngayon guys, ito yung earthing natin dito sa ating receptacle. So yan. Dapat nakalag po ito guys ha. Ginagamitan po to ng lag para properly attach po siya talaga. Ayan. Okay, so ngayon guys, so kita na nyo guys ha kung paano natin siya i-install yung ating mga earthing na wire. Yan. So ngayon guys, balik na natin yung ating mga itong outlet. Unahin natin yung outlet, no? Okay, so okay, lagay natin. Okay. So, kailangan na natin i-arrange ng maayos para hindi po natin matamaan yung ating wiring.
So, natin. Yan. Okay, so dito na po tayo sa ating mga switches, no? So, again, kailangan lang natin siya ng i-arrange. Okay, so dito din sa kabila, guys. Okay, so tapos na po tayo, guys. So ngayon, linis muna tayo. Okay, so ngayon, guys, gagawin natin ay titesting muna natin yung ating ginawang wiring connection. So open po tayo. Okay, so dito po tayo sa pinakapuno, no? So yung ating line neutral, guys, ay diretso po yan dito sa atin. Kukunan natin ng continuity yan. Yan. Okay. Ngayon, guys, okay yung ating wiring. Okay, so ito po yung ating incandescent bulb, no, na gagamitin. Okay, so kabit natin. So on natin yung breaker, guys. Okay. So on natin. So ito po yung wiring na 3-way switch system plus convenience outlet. Okay, so isang ilaw na makokontrol sa dalawang location. Itong 3-way switch system, guys, ay usually ginagamit po ito sa mga corridor, hallway, staircase. Yan po ang mostly na ginagamitan sa ganitong wiring connection. Okay? Isa po ito sa mga practical exam ng professional verification program. Okay? So, isang ilaw na makokontrol sa dalawang location. Okay? 3-way switch system plus convenience outlet. So, ngayon, guys, titesting na natin. Okay? So, ilawin natin dito sa location number 1. Okay? Patayin natin. Okay. So, buhayin natin ulit. Yan. Patayin natin. So, buhayin natin dito sa pangalawang location.
Okay? So umilaw siya. Patayin natin. Buhayin natin ulit. Patayin natin. Okay, so buhayin natin dito sa first location. Patayin natin dito sa second location. Okay. So i-check natin guys yung ating convenience outlet. Okay, pailawin natin guys. Yan, nakailaw siya. So i-check natin yung ating convenience outlet, no? So dapat voltage po tayo. Yan. So ngayon, check natin. Kita ba? I hope na makita guys. Yan. Yan, kung makikita nyo yan guys. 220 230. Okay? So patayin natin yung ilaw natin. So nandun pa rin yung 220 o 230 volts. Okay? Patayin natin dito sa kabila. Yan. Yan. Okay, so ganyan lang po ang pag-wiring guys ng 3-way switch system plus convenience outlet. Okay? So, I hope na may natutunan po kayo sa ating video presentation ngayon. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. Paki-hit na rin ho sa notification bell para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So, ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!